Sabihin natin yung kanila talagang hinala ay nasa loob dahil may intel po sa loob itong si General Torre, mga ka-GP. Ayan oh. Bukas na naman. Sir, ano yung information niyo, General, na ilalabas si... Andyan talaga eh. Gusto nila itakas eh. Andiyan po. Sir, paano po namin nasabi, sir, na nandyan po talaga? May mga informants kami dyan sa loob. Oh, Hindi nga lang namin talaga makikita. mga kababayan, may informants si General Torre doon sa loob. So maliwanag. Ay, Kingdom, mayroon nang nagdatraidor sa inyo. Baka mamaya mga vlogger yan. Baka mamaya mga vlogger yan. Pagbasdan nyo yung mga vlogger dyan, kunwari kumukuha-kuha lang yan. Mga kababayan, kunwari kakampin ninyo, pero yun pala, sila ang nagtitip sa mga pulis. Diba? Nandyan lang. So hindi naman, kasabi ko nga sa inyo sino bang makakapasok dyan sa kingdom kung hindi member lang at syempre yung mga leader ng kingdom. At kung sinasabi nila na nandyan si Kibuloy, mga kababayan, sigurado na nandyan. Kaya lang, ang mahirap kasi ang challenge dito kay General Torre, paano nila mahuhuli sa dami, sa lawak po ng area. Talagang napakalaki, ilang square meter yan eh. Kaya nga nagtataka itong mga ito, anak ng tinapa, NBI isang oras, tapos sasampu lang nasa loob na tapos nila. Diba? Kataka-taka. Sa lawak, ilang square meter, sasampu lang yung NBI na tapos nila sa isang oras. Inaaning tayo ng NBI. Magkano kaya ang bayad? Nagtatanong lamang. Diba? Sino tong 12-8? Teka, 12-8, saan ka sa Araneta? Di ko kilala to si 12-8. Tingnan ko nga yung mukha. Wait lang mga kababayan ha. Meron kasi ako nakita rito Tagalog-rata. Okay, mamaya na nga yan. Information na ipinarating sa inyo, sir. Andyan sa loob. Itakas ngayong gabi. Pero bakit hindi natin nakita, sir? So, nahalugog natin. So, yung paghulugog natin, ba't hindi natin nakita? Ilang search na tayo, hindi natin nakita. Nasa Oo po, mga kababayan, pwedeng sila lang rin ang nagtitip. Sila talaga yan. Either baka vlogger, dalawa lang naman o tatlo. Vlogger, member, o yung mga leader lang din nila. Diba? 10 million yan, mga kababayan. Aba, pwede ka nang magpatayo ng sarili mong kulto. Diba? Aba, kung ako yan talaga, isusuplong ko yan. Maniwala kayo. 10 million yan eh. Diba? Puro bulok naman ang ginagawa nitong si Kibuloy. Diba, Sir Luis Escobar? Work pa lang tayo eh. Sir, 60 Wala pa. Ha? Napakababa ba? Ha? De La Rosa. Yung heartbeat na sinasabi ka nila ni... Oh, Pai Rabbit, di ba sabi ni Sabi ni Archie Albao. 1 hour, sasampu lang sila. Tapos, 42 buildings, 30 hectare, isang oras lang. Oh, paliwanag yung sabi ni General Torre, nandoon po talaga sa loob. Ang nagtitip, yung kasamahan din nila. Pero bakit hindi natin nakita, sir? So, nahalugog natin. So, yung paghulugog natin, ba't hindi natin nakita? Ilang search na tayo, hindi natin nakita. Nasa 1/4 pa lang tayo eh. Sir, 60 Wala pa. Napakababa ba? Ha? De La Rosa. Yung heartbeat na sinasabi ka nila ni... Yung heartbeat detector. Gagamitin natin yan. So, hindi pala nagamit ngayon, sir? Kanina, ginamit namin, limited lang ang paggamit namin dahil iba pa, kukunti pa lang ang ating na-identify ng mga lugar. Yung radar na sinasabi niyo Tinignan muna namin kung saan namin gagamitin, nag-a-assess pa kami. Ngayon pinag-aralan namin, based sa aming mga nagawa, at titingnan namin kung saan kami gagamit ng radar bukas ulit. Sir, yung 13% na yun, pwede niyo po ba ma-describe? Saan po banda sa compound yun, sir? O ano po ba yung... Please, classified muna, bukas na lang malalaman niya yan. Kayo hindi ko alam kung kanino mga reporter yun, mga kababayan, gusto nyong
malaman ha, para si Kibuloy makakaalis doon sa pwesto. 'Di ba? Pero sa hindi totoo yung tapos na daw na nahalughog yung lahat. Paano mo tayo tapos? Nandiyan sa loob. Based sa information, It will depend on ang pinakasimple ito, depende kay Mr. Kibuloy. Para matapos sa lahat ng ito, matigil na yung kanyang mga tao. Ulan na naman, maulan na ng mga tao yan. Maulan na ng mga tao ko. Mhm. Sumurrender na lang siya. Sabi nila, mahina naman ang kaso. Yun nga mahirap eh. Mahina daw ang kaso. Napakarami nilang mga abogado, mga kababayan, pero takot na takot. 'Di ba? Oh. Takot na takot. Bakit ka matatakot kung wala kang problema, kung wala kang nilabag na batas? Yan kasi, mga kababayan, pag may pera, nagtatago. Oh. Ang galing ng mga abogado niya, ang dami pa. Tama. Ano yung nakatakutan niya? sir, based sa information po, meron na talagang area or lugar doon sa loob kung nasaan sila nagtatago. Meron. Nakakagalaw nga lang siya na hindi namin na-detect. Ayun. Nakakagalaw nang hindi namin na-detect. Sa laki ba naman yan mga kababayan? 30 hectares. Tapos, meron pa mga room. At rooms. Hindi, marami talagang rooms dyan. 'Di ba? Baka mamaya may mga napasok na sila na nandun lang si Kibuloy. O sumasama din dun sa mga kunwari. Itong mga ito ay nanggugulo dyan sa labas pero nandyan na pala, 'di ba? Nakadisguise lang. There's a possibility. Kasi kanina, ang dami nakakita. Hindi namin, kami sa loob nagkakawala-wala eh. Sa laki ng lugar, sa dami ng mga lusutan, kami mismo nagkakawala-wala. O kita nyo mga kababayan, mismo mga pulis dahil hindi nila kabisado, nawawala-wala sila. Let's say papasok sila sa isang lugar, magkakasama sila. Dahil nga marami silang sinisearch, hindi naman yan na isang pwesto lang sila. Magsisearch sabay-sabay yan, di ba? Pero nawawala-wala sila. So ibig sabihin mga kababayan, maraming pasikot-sikot na mga member lamang ang nakakaalam talaga. So kaya silang loko-lokohin kung saan. 'Di ba? Maaring sumasama yan sa kanila o baka mamaya mga kababayan may sumisignal, sabi nga ni General Torre kanina na itong si Carlo Catiel, pag nung gumanon lang siya biglang may bumagsak na babae. Tapos nung tinulungan ng pulis, wag mo akong tulungan, sabay bumangon. 'Di ba? Simultaneous, tama po. At sabi ni Lucy Ackerman, sana yung intel ni General Torre sabihin yung pinaka-eksaktong lugar na nandoon talaga si Pacquiao para bawat hakbang ni General Torre sure ball. Ang mahirap nga niyan, mga kababayan, hindi lang naman, sabi ko nga, sa laki ng lugar, sa lawak ng lugar, 30 hectares, 42 buildings, sabi ni Fire Rabbit. Mga kababayan, hindi yan kayang puntahan ng 2,000 policemen. Lalong-lalo na, hindi nila kabisado yung area. 'Di ba? So pwedeng lumusot-lusot talaga diyan si Kibuloy. Hindi basta-basta rin. 'Yun ang pinaka-challenges dito. At kung yung intel na 'yon sasabihin dito sa lugar na 'yan, paano mga kababayan pag papunta na diyan sila General Torre? Syempre sa loob may magtitip, papunta na sila diyan. Huwag ka magtago. Sa iba ka pumunta. Kung may mga lusutan, easy access para sa kanila. Para hindi siya mahuli dun sa kanyang pinagtataguan, tama? Yun ang challenges dito mga ka-GP. Nagkakahiwa-hiwalay sa loob. Pero may respective na assignment yung mga tropa natin sa andun sa Meron. loob, diba? Kaya nga kailangan i-review namin dahil yung first time namin napasok yung lugar. Ma'am Trixie, shout out. Talagang mapamilyaray sa mga sarili namin. So yung 2,000 na tropa Talagang meron natin, kaming information. Correct, mayroong mga CCTV pa na nakakalat sa loob. Kaya monitored nila yan mga kababayan. Di ba sunod sila ng sunod kung saan papunta si Torre. Tapos, ang isa pang na-realize ko kahapon, pati itong mga vlogger, sinasabi nila kung halimbawa papunta yung mga pulis dito, mini-message na kaagad sila, sundan nyo, papunta na yan sila sa building na to. Ganon ang ginagawa nila, mabilis ang pasahan ng mensahe. So paano yung mga pulis na hindi nila kabisado, mga kababayan?
Pero good thing, kaya sila talaga nagpupumilit na nandito si Pacquiao dahil ang intel nanggagaling dun sa loob. Malamang yung intel, nakikita niya. Kung pwede nga lang siguro magpadala ng picture eh. Sana magpadala ng picture na itong si Pastor ay nangangaral. Diba? Nandiyan sa loob. Nagbibigay talaga ang informant namin. The problem is, hindi namin alam talaga kung paano ang layout ng lugar. No, yun. They can only do so much. Dahil pagdating na sa loob, eh nagkakawala-wala na kami. So kung meron tayong informant, Gagamitin yung personakit bukas. Ha? Dadagdagan natin yung police bukas. Ano? Ibig sabihin mo, dadagdagan pa. May possibility. I mean. sir, kung meron tayong informant general, bakit hindi na tinodo yung information binigay dyan? Ano no? Kung meron tayong May informant, may sumisigaw doon sa likod mga kababayan. Habang ine-interview si General Torre, may sumisigaw doon na epal sa likod. Ganyan ang ugali, 'di ba? Sabi nila mababait daw sila, hindi raw sila mga palaaway, hindi raw sila barumbado. Hindi ba barumbado 'yun minumura si Torre tapos tawag sa kanya diwata? Doon na lang sa pag-address sa kanya mga kababayan, diwata. Doon na lang hindi 'yun makatao. 'Di ba? na tinodo ng binigyan ng information kung saan talaga yung exact location. Nagbabago ang impormasyon eh. Pag sinabi niya ngayon nandito, nandun sa kabila. Hindi mo na makita yan dyan. Pag ganyan ka skip ng mga kwarto-kwarto yan, di ba? Sa isang lugar na maliit, yung movement from kwarto to kwarto, kung may mga hidden passages, pwede ka talaga mapaglinlangan dyan. Di ba? Kunti na naman kasi nakakapasok ng mga pulis. Hindi naman lahat na nakita ng pulis pagkarami-rami eh. Nandyan. Nag-spread out din kami. Okay? So, sinisystematize nga lang natin. So, ulit kami bukas. Nakita na namin ang layout. Ulit kami bukas. Hanapin namin. Ito ay sa tingin ni Mr. Kibuloy, larong tagu-taguan sa loob ng 30 hectare compound niya. Pero hindi po tayo magpo-pull out. Hindi kami pupull out. Yan, maganda. Yan, maganda. Huwag kayo mag-pull out kahit na sabihin nila na yan ay excessive use of power. Yan ay, ang tawag dito mga kababayan, marami pa sila mga terminology na ginagamit eh. Yan ay pananamantala, excessive use of power, at kung ano-ano pa. Diba? Ad hominem pa nga yung iba eh. Diyos mio. Sabi niyo po, magbantay na may yung tropa, baka kasi ilabas yung May possibility. May information din kami na may mga sistema silang iisipan kung paano ilabas si Mr. Kibuloy. Aside po doon, meron pang other information po. Pero ito yung mga information na hindi ko lang pa may disclose sa inyo. Saan na kayo? Magtatrabaho mo. Sir, General, do you think yung 5 nagsama? May possibility, may hindi. Baka pwede din na mag-spread out. Okay? You mentioned po kanina natatawagan nyo si Attorney Torion. Pwede ba naming malaman kung ano po yung itatawag? Gusto ko sana akong i-consult sa kanya. Pero kung wala naman siya, hindi naman ganun ka-critical. Ano pong comment ninyo sa mga sabi-sabi na plano daw i-take over ng PRO 11 yung KOJC? Diversionary tactics na naman nila. Gusto daw i-take over ng mga pulis. Kahapon si Harry Roque, narinig ko rin na sinabi niya, hindi daw mga pulis ang gusto mag-take over. Iti-take over ng mga pulis para i-take over daw ng mga Marcos. Diyos ko! Mga kababayan, sabi nyo, mayaman ang mga Marcos. Bakit nila iti-take over ito? Diba? Gasino lang sa kanila ito. Sabi nyo, mayaman. Maraming pera sa ibang bansa. Maraming mga gold bars. Tapos iti-take over ito? Kung totoo yung sinasabi nyo na super duper yaman, isang pitik lang nila ito. Diba? Hindi kailangan kumuha ng property ng may property. Namin ko na-take over. Hinahanap lang namin eh. Wala naman karapatan i-take over yan. Oh, tama. Hindi namin yan. Tama. So hindi pa rin tayo magpapapasok? Oh. Pakapasok naman sila. Ayan pa ang isang misleading, mga ka-GP. Sinasabi ni Bato kahapon, pag-uusapan natin mamaya, sinasabi ni Bato, bawal lumabas, bawal pumasok. Ang linaw ng instruction ni General Torre, yung mga lalabas, palabasin. 'Di ba? Pero yung mga papasok, wag munang papasukin. Yun ang sabi. Pero sabi, bawal lumabas, bawal pumasok. Bato, ano yan, Bato? Pasok nila sila. Okay. Sino-check lang natin. Pero ano Kasi po, mayroon sila nga, nag-check nga eh. ano po
yung reply natin sa letter kanina na parang pinakita po ng secretary ng Torion Law Office. Na hindi daw po ninyo tinanggap. Yes. Yung kanina po, yung may nagpumilit na pumasok. Opisina eh. Diba? Yung mga formalities yan, dapat yan. Office hours eh. Diba? Alright. Office hours naman yun. Sir, thank you, sir. Alam mo, tama yung nag-chat dito kanina eh. Di ba? Tama yung nag-chat dito. Nagagawa niyong asarin, nagagawa niyong paglaruan si Torre. Pero hindi nyo alam, kayo rin ang napaglaruan ni Torre. Bakit kamo mga kababayan, mga ka-GP na sila ay napaglaruan ni General Torre? Sapagkat isipin po ninyo, nung Friday ay holiday. Tama? Holiday. Sabado, syempre kasama na yan, walang office hours. O sabihin natin, wala pong pasok yung mga empleyado natin. Linggo, wala din, nakabreak din. Pagdating ng Lunes, nakabreak din. Kaya mga kababayan, yung mga legality na sinasabi nila tungkol sa mga papel, arrest warrant, dapat ay parang 8 hours lang, hindi yan nasusunod. Sapagkat mga kababayan, napakahaba, long break nga, ika nga nila, itong pangyayari na to, biruin nyo, wala silang magawa. 'Di ba hindi nila kayang anuin si General Torre. Ang galing ng utak eh. Tingnan natin, sabi hindi sila makakapaggawa ng mga reklamo ngayon sapagkat ngayon ay walang tao sa mga office, 'di ba? Walang mga ano sa mga government office eh. So panalo si General Torre sa mga bagay na 'yon. Hindi nila alam mga kababayan, nag-iisip itong general na 'to. Ay already matagal ko nang kakilala itong si General Torre nung ako pa ay naggwardya nung 2015. Matagal ko na tong kakilala. Kaya alam ko na rin ang background nito. There was parang natandaan ko noon, there was an exam na ito yung pinaano sa amin. Ito yung parang topic mga ka-GP na si General Torre, kung ano yung mga background niya. Kaya medyo may alam ako sa kanya. Ay, natapos. Ayan, ito. 5 hours ago. Etong ano na to, gusto ko lang ipakita sa inyo na talagang ang kingdom of Jesus Christ or kingdom of the devil, sila talaga yung mga diba, hindi marunong sumunod. May usapan na mga kababayan eh. Nagkaroon na ng usapan na bawal pumasok, pwedeng lumabas. Pero merong mga tao na nagpupumilit pa rin pumasok. Ayan. Kita nyo, iyan ba yung may good manners and right conduct? Yan ba yung mga bababait? Yan ba yung mga matitino? I know mga kababayan, tayo po ay merong emosyon. Tao lang tayo eh. Pero bilang isang tao, ikaw ang aano niyan sa sarili mo. Kumbaga, okay, galit ako. Pero ikaw pa rin ang magpapasya sa sarili mo. Diba? Ayan yung ginagawa nila mga ka-GP. Maliwanag na itong mga ito ay talagang hindi po mababait. Parang ano ba yung kanta na parang santong kabayo? Ano ba yun mga kababayan? Tama ba ako? Mali ata yung sinabi ko. Banal na aso, santong kabayo. Ganito to mga to eh. Ayan oh. Nanduduro pa. Oh. 6 hours mga kababayan. Wala na. Pero yun kanina, talaga yung babae na yun, nagpumilit po yun pumasok at tinulak-tulak pa yung mga pulis. Pero yung mga pulis, dahil nga
maximum tolerance ang kanilang ginawa. Kumbaga pinayagan na lang nilang makapasok. Pero bago sila makapasok, talagang itinulak po sila sa pilitan. 'Di ba? Tapos dinuro-duro, 'yun ang matindi eh.